Bago pong lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News, i-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. Binawi na kahapon ng Kamara ang pagpasa sa second reading ng HB 6732 o ang ABS-CBN Franchise Bill nitong nakaraang linggo. Ito ay matapos panigan ang panawagan ng mga kongresista na nais magtanong at magpasok ng amendments sa panukala. Kaya naman ibinalik sa period of debates and amendments ang franchise bill ng Kapamilya Network para makapagtanong ang mga kongresista. Unang nagtanong si Albay Representative Edsel Lagman na nauna ng kumestyon sa agarang pagkakapasa ng panukala noong nakaraang linggo. Matatandaang ipinasa sa una at ikalawang pagbasa ang HB 6732 sa loob lamang ng isang araw. Samantala, bago magsimula ang sesyon, naunang idinipensa ng Kamara na may precedent ang kanilang ginawa noong linggo. Anya, isang panukalang batas noong 10th Congress ang naiahain at naipasa sa second reading sa kaparehong araw. Ipinagtanggol ni Speaker Alan Peter Cayetano ang probisyon sa panukalang provisional franchise para sa ABS-CBN na nag-oobliga dito na bigyan ng gobyerno ng 10% sa advertisement airtime nito. Ito'y matapos questionin ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang public service time provision sa House Bill 6732 na layong bigyan ng temporary franchise ang network hanggang October 31, 2020. Nakasaad sa panukala na ang public service time ay katumbas ng 10% ng paid commercial o advertisements na ilalaan sa pangailangan ng executive, legislative, judiciary, constitutional commissions at international humanitarian organizations. Sabi ni Rodriguez, labag ang probisyong ito sa equal protection sa ilalim ng batas dahil walang ganito sa ibang prangkisa na ipinagkaloob ng Kamara sa ibang broadcast entities. Pero ayon kay Cayetano, mayroong kaparehong probisyon sa prangkisa ng GMA Network. Iginit ng speaker na dahil ang airwaves ay public property at ang prangkisa para magamit ang airwaves ay ibinibigay lamang ng gobyerno sa broadcast entity, dapat lang napaglaanan ang pamahalaan ng airtime para makarating ang komunikasyon nito sa publiko. 18 milyon ang gagastusin ng Department of Health o DOH para sa mga klinikal sa pagsubok sa pagiging epektibo ng anti-flu drug abigan sa paggamot sa mga pasyente na may COVID-19. Sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Kongreso nitong Lunes. Sinabi rin ni Pangulong Duterte na 3 site ang nakilala para sa mga klinikal na pagsubok na may target na 80 hanggang 100 na mga pasyente. Hindi tinukoy ng Pangulo ang mga site. Noong May 12, sinabi ni Pangulong Duterte na mayroong 24 na ospital na lumahok sa mga pagsubok sa pagkakaisa ng World Health Organization upang matukoy ang kaligtasan at pagiging epektibo ng mga posibleng mga terapiya sa pagpapagamot ng COVID-19. Ang DOST ay nagsagawa na rin ng mga pag-uusap ng exploratory para sa posibleng paglahok sa mga klinikal na pagsubok ng ilang mga grupo ng pananaliksik sa bakuna at organisasyon sa ibang bansa, anya. Sinabi ng Pangulo noong nakaraang buwan na ang Pilipinas ay handa nang lumahok sa mga klinikal na pagsubok at medikal na pag-aaral ng mga potensyal na bakuna at gamot tulad ng abigan, na binuo ng firm ng mga Hapon o Fujifilm Holdings Incorporation. Nag-alok din siya ng 50 milyon bilang gantimpala sa sinumang Pilipino na maaaring magkaroon ng bakuna laban sa COVID-19. Naitala ng Pilipinas ang 12,718 na kaso ng COVID-19 na may 831 nang namamatay at 2,729 na nakaka-recover. Batay sa datos nitong Lunes ng DOH. Mr. Speaker, gusto ko lang sana mag-manifest, no, na bakit hindi na lang natin diretsong i-hear yung 25 years na franchise ng ABS-CBN. Kasi ito rin naman yung gusto ng lahat ng tao eh. Mapakinggan natin ang lahat ng panig. Panig ng ABS-CBN, panig ng mga nagre-reklamo, para sa ganun, once and for all, matuldukan na natin itong franchise issue na to. Kung tayo, mapagde-decide natin ibibigay, ibigay na po. Kung may i-decide natin hindi po ibibigay, huwag pong ibigay. Ang punto ko lang po dito, Mr. Speaker, once and for all po, para matapos na, diretsuhin na po natin sa punto. I-hear na po natin yung 25 years na franchise, bigyan natin ng side ng time, parang ibigay ang panig ng ABS-CBN,
bigyan rin natin ng panahon yung mga nagre-reklamo against ABS-CBN, lalong-lalo na yung sa mga labor violations po, na marami pong lumalapit sa ating tanggapan na nagre-request po na sila ay mabayaran ng ABS-CBN. Yun lang po, Mr. Speaker. Tinatanong niya, dapat ba sineryoso natin yung mga nag-post na yun? Should anyone have taken them seriously? Come on, sabi ni Manang Winnie. Where is a habal-habal driver to get 100 million? A public school teacher to get 50 million? Or a housewife to get 75 million pesos? So no one in their right mind should take them seriously. Right? Sabi niya. Besides how influential in terms of public opinion could they have been. Teka muna. Alam po ninyo, like yung posting nung batang high school teacher, nakalagay niya ron, I will give 50 million. Unang-una, at the time that was posted, yung mga nakabasa noon, hindi naman nila alam kung sino yung batang yun. Kung yung ba isang anak ng bilyonaryo, o kaya naman yun, ay ginagamit lang ng mga tao na meron silang pera para ibigay. Madali sabi, you cannot just immediately conclude na walang kakayahan yung mga nagpo-post na yon. Pwedeng ginagamit lang sila. So, sa puntong yun, mali na kagad dun si Manang Winnie. Ano pang sabi niya? Pero yun daw mga pulis, hinuli, ganun din ang NBI. And, eto, ang magandang tanong niya. But wait, was it not President Duterte who started the trend of offering money for killing people? Hindi ba si Presidente Duterte ang tanong ni Winnie Munsod? Ang nagsimula ng pauso ng pag-alok ng pera para pumatay ng tao? Even telling them where they aim. Na dapat kung alin ang babarilin. And the latest, for killing people who cause trouble with respect to lockdown rules. Shoot to kill. I will protect you and or I will reward you. O, so bakit hindi nyo inaresto si Presidente Duterte? Yan ang tanong ni Winnie Munsod. And why he hasn't been brought to book for his threats to others? Or his gutter language on becoming of opposition. The president must be above the law. This is authoritarianism. Diktadurya daw po ito. Not down the road, but here and now. Teka, i-analyze nga natin itong kolom na sinulat ng ating whining and grumbling economist na regular na kolumnista dyan sa Inquirer at notorious po ito na anti-Duterte critic and detractor. So sa kanyang kolum, tinatanong niya, bakit daw itong si Presidente hindi idinimanda? Ito raw ay isang diktador. Anong masasabi natin? Not only are the remarks of Munsod false, hindi totoo. Fallacious pa ito. Walang lohika. At malisyoso rin. Bakit kanyo? Alam po ninyo, since the inception of the Duterte administration, mulat sa pool, nung naupo ang presidente, Munsod has not written anything good about the president despite the glaring accomplishments of the president. Wala, kahit na minsan ito'y sumulat ng maganda. Kahit na kitang-kita naman ng ebidensya, pagdating sa economy, kita nyo nga, pampito tayo dun sa ginawang research among 80 countries na pwede ka mag-invest kung hindi ba maganda ang ekonomiya natin. Ito ba ay kukonsider? Certainly not. Yung kanyang digmaan sa illegal ng droga, kung gaano karami ang sumuko ng mga drug addicts, marami
ang nahuling mga drug pushers. Marami ang na-dismantle na faktorya ng droga. Diyan lang sa Muntinlupa, nakita niyo kung paano sinira yun. Marami ang nahuli na mga drogang pumasok dito sa ating bansa. Ano pa? Yung kampanya ni Presidente sa mga terorista, hindi ba sa Marawi tinalo niya yung mga terorista? Yung mga komunista? Ganun din. These are the achievements that earned this president exceptional and consistent trust and satisfaction survey ratings from the Filipino people. Sa laki ng at survey rating na umaabot sa 80% mahigit, ito po ay hindi tiningnan o kinonsider nitong kolumnistang Munsod. Sa halip, she chose to be deaf, nagbingi-bingihan, and blind, nagbulag-bulagan on what the overwhelming majority have seen and felt during the almost 4 years of his presidency. At ito'y malayong-malayo kung ikukumpara mo doon sa kanyang mga iniidolong mag-inang naging presidente. Alam niyo na kung sino tinutukoy natin. Never siyang pumuri except only for once. Kailan yon? Noong December 14, natatandaan niyo, 2019, sumulat po siya sa column niya, for lifting 5.9 million people out of poverty between 2015 and 2018. Kung baga, pinupuri niya ang administrasyon dahil yung kahirapan, bumaba daw yung bilang. Natatandaan natin during the press briefing, sinabi natin, suddenly pumupuri ka. Ano? Bakit kaya? And when I told the president about this, ano naging response ni Presidente? That commendation of this columnist earned her a stinging rebuke from the president. Anong sinabi niya? I will quote him. Sabi niya, tell her, I hate being patronized. FKU. Yun. Nabuisit si Presidente. Kasi prior pa dun sa mga papuri niya, doon sa column na yun, marami na siyang mga column na kinikriticize niya si Presidente. Sinasabi niya, ginagamit daw ni Presidente yung kapangyarihan, inabuso raw, to go after yung mga kritiko daw ni Presidente, like si Senador De Lima na nakakulong ngayon. Itong coup platter na si dating Senador Antonio Trillanes. Yung natanggal na Chief Justice ng Korte Suprema na si Maria Lourdes Sereno. At yung Rappler naman na CEO o Chief Executive Officer na si Maria Ressa. Itong kolumnistang ito, sinasabi niya na every time na may bumabanat kay Presidente, ang Presidente gumaganti by using the powers of the President to go after them. At ilan lamang po yan sa mga nakalap naming informasyon para sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.